So, what's up guys? Medyo iba naman tayo. Medyo tatalakayin muna natin yung lately na nangyari sa Pennsylvania doon sa Trump rally habang nag-i-speech si former President Donald Trump. Ito yung nangyari kanina. Ayan. Okay. So, ayan. Ayan, tinamaan siya sa tenga dyan. Tapos kinabiran siya ng Secret Service. Tapos pinasakay dun sa na nagkaroon ng failed assassination sa kanya. Yung kita natin na tinamaan siya dito sa tenga. So, ayan. Dito sa bandang kanan tinamaan siya, tapos umabot ng 2 segundo bago siya yumuko mula ng tamaan dito. Naka front camera kasi tayo. Bali sa kanan siya tinamaan. Yung tamaan siya, naramdaman niya, hinawakan niya dito, hawakan niya, saka sa yumuko, naramdaman niya kasi may sumunod na putok. Nung nakita ko yun, unang nakita ko yun sa breaking news ng BBC, yung mainstream media. Yun, kung napanood nyo na, siguro napanood nyo na. Ngayon kasi maraming haka-haka tungkol dyan. Ngayon kasi running for president uli siya, electionist siya sa 2025 presidential election ng US. Ngayon lang ako talaga nagawi sa ganitong pag-comment sa ganito, kasi nga more on DIY lang tayo, kasi ito malaking concern ka sa buong mundo kung tutusin, kasi yung next na magiging president ng US, nakasalalay sa kanya kung anong mga programa yung ilalatag niya, lalo na pagdating sa geopolitics. Ayan. Ngayon yung nangyari sa kanya, yung tamaan siya, mayroong mga haka-haka na hanggang stage nangyari palabas na nilalagay mo sa panganib ang buhay mo para makuha mo yung simpatya ng iba. Ano sa tingin nyo? Comment lang kayo dito, kasi sa akin naman, sa palagay ko, kung ako nasa kalagayan niya, mahirap yun, diba? Mahirap yun, isugal mo yung buhay mo just to stage up para makuha mo ang simpatya ng uboto sa darating na election. Mahirap yun kasi isang lang ilang sentimetro ba mula dito sa ating tenga para matamaan ka dito sa mata, dito sa noo, ilan lang yun, 1 inch, 3 sentimetro, 4 na sentimetro. Tapos ang lang kasi doon, parang may sabihin natin lapsis yung Secret Service na nandun kay Trump, kasi nga paano nakapag latag ng posisyon niya yung shooter ni Trump sa taas ng ganun lang, kasi may perimeter check yan pag mga VIP, malalaking tao, talagang naka-perimeter check yan bago yan pumunta dyan. Parang may pagkukulang naman siguro yung mga pati yung mga pulis doon, kasi according sa mainstream media, na interview nila yung mga eyewitness doon, kasi marami nakakita yung umaakyat na shooter, umaakyat, may dalang mahabang rifle, AR-15 daw, kaso parang inignore lang ng pulis yan, naka-duty doon sa lugar na
yarihan ng assassination natin kay Trump. So ngayon nagkaroon ng chance ng ilang segundo yung shooter na putukan si Trump. Swerte lang at hindi tumama sa kanya, pero sa likod niya naman yung mga attendees doon, yung mga audience, sigurado may tatamaan doon. Kasi kung dumaplis kay Trump tapos yung shooter ay nasa taas yung shooter, automatic pag dumaplis sa kanya may isang tatamaan sa likod. Kung isang bala man lang yung tatagos doon, kasi nga tagos sa niya, taplis sa may tenga, yung nasa likod sa pool yun kung sakali man. Kaya siguradong hindi lang yung shooter yung mamatay doon, mayroong pang isa or dalawa, kasi ilang putok man narinig. I-confirm pa yan ng mainstream media doon sa kanila. Unang napanood ko sa BBC News mga 6 hours ago. Kaya napunta ako dito sa video na to para i-tackle yung nangyari doon kay Trump. Yung sabi na i-stage up lang, malabo naman. Paano naman kung nagutos ka para gumawa ng kadramahan na yun, tapos kunyari sasaktan ka? Paano kung sumublay? Pag tinamaan ka talaga sa ulo, edi patay ka ngayon. Kasi may puro-puro na na maaaring stage lang, palabas lang para mas lalong lumakas sa 2025 election si Trump. Pero as a candidate, hindi naman ilalagay sa ganung alanganin. Kasi may yan eh, may maraming ina-adjust din yan, depende sa distance, velocity, yung hangin, yung mga sniper na yan. Tutunan ko lang sa Counter Strike, yung mga naglalaro ng Counter Strike dati. Ayan, kahit na hindi ka talaga nasa military service, wala naman yun yung sitwasyon na yun, kung stage lang or thing. Kasi sa palagay ko, hindi naman niya siguro ilalagay sa alanganin yung buhay niya para lang makakuha ng malaking boto, kasi na malakas na siya, dati na siya malakas. Kasi nagkakaproblema din ngayon si Biden, kasi nga may problema sa sabi sa psychological, kasi nga maraming beses na press-con sa malakihang press-con kasamang European Union na pinakilala niya si Zelensky as Putin. Marami siyang mali doon. Kaya minsan question din yung ni Biden, yung credibility niya, thinking capability para pamunuan yung US. Kasi nga marami siyang mali pagdating sa maski daw sa pagsasalita. Marami siya nakakalimutan, minsan hindi siya nakakasagot ng maayos sa mga press. Yun, sa doon pa lang sabi na natin medyo may laban si Trump pagdating sa election. Kaya sa mga nagsasabi na stage lang yun, pwedeng oo, pwedeng hindi, pero sa aking palagay, hindi mo ilalagay yung buhay mo as a candidate sa alanganin para ka lang makakuha ng mas malaking simpatya mula sa mga mamamayan. Kasi masyadong risky naman ng ganun stage up. Grabe naman yun, kasi nga ilang sentimetro lang tamaan ka. Tapos napabalita lately lang, napatay din yung shooter kasi tinamaan daw sa ulo, sa bandang ulo. Bali na neutralize na. Pero si Trump, pagkatapos niyang matamaan yung upo siya, siguro nasabihan na siya na neutralize na yung sumigaw pa siya, nagsisigaw pa siya ng fight. Parang hindi rin naman takot tong
Itong si Trump. Parang nanggigigil nga siya nung tinamaan sa tinga. Nakatayo na siya. Pero yung kawawa dun, yung nasa likod niya na tinamaan, patay talaga yun. Kasi ano raw, according to mainstream media, 5.56 yung ano na yun, yung cartridge. Medyo lupit yun. AR-15 yung gamit ng shooter. Kasi ano dito mga naglalaro ng Counter Strike, alam nyo yun. So kaya nga na medyo ano ako sa paggawa ng video ngayon na tungkol dun sa pangyayari kay Trump. So kayo, comment nyo na lang dito anong masasabi nyo sa nangyari na yun. Tinalo lang ba para makakuha si Trump ng mas lumakas siya sa pagdating ng 2025 election, or talagang mayroong malalaking tao na nagplano para itumba siya habang nagaganap yung Trump rally doon sa Pennsylvania, USA. So comment down below na lang at see you in the next video. Bye bye.